niya. Ano sa palagay mo, itutuloy ang kaso o hindi? Hindi niya, iuurong mo, hindi. Nakita nating lahat o nasaksihan natin na sa unang pagkakataon ng pagharap ni Ate Ninya at ng kanyang tatay ay walang katakatakang na ipanalo ito ni Ate Ninya. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay magagawa pa kaya ni Ate Ninya na may ipanalo ang laban. August 1, 4:30 AM na magsimula kaming mag-asikaso dahil nga ngayong araw ay nakatakda na pangalawang pagharap ni Ate Ninya at ng kanyang tatay. At ang aking team ay nakahanda na upang umalalay sa hinaharap ni Ate Ninya na laban. If you call me when you're lonely, I guess I'll let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. Kahit na halos walang tulog ng mga oras na ito, kami ay buong puso na susuporta kay Ate Ninya dahil nga itong laban niya ay kasama kaming lahat ng aking team, maging si Ate Lindy at si Ate Isil. Kaya sama-sama kami na susuporta kay Ate Ninya. Hello guys, good morning. At ngayong araw po 7 AM na at nandito na kami ngayon sa Salao, kung saan yung barangay nila Ate Ninya. So kasama ko ang team, syempre si JM tsaka si Luke nandito sa likod. Kasi ngayong araw po ay anong tawag dun? Ano ni Ate Ninya? Hearing. Ngayon, hearing natin Ninya ngayon. So ito yung sa judge na. So ngayong araw pupunta daw yata ang RTIA para sumuporta din kay Ate Ninya. So hindi ko lang alam kung nauna kami sa kanila kasi minesis ko sa Ate Lynn. Sabi niya wala pa daw doon ng RTIA. So baka nandito pa. Nauna lang kami siguro. Akala ko late na kami kasi 7 AM na. So 8:30 kasi yung yung nakalagay doon sa Supina. So akala ko late na kami. Pero nauna lang kami sa sa RTIA. Pero nandito na daw. Kumbaga siguro diyan na sa trangka siguro. Alright, so sama-sama tayo ngayon na sumuporta kay Ate Ninya guys para matapos na itong kanyang hinaharap at nang sa ganun magdire-diretso na yung tulong natin sa kanya at syempre alam niyo yun, mailagay na din natin sila sa maayos-ayos at para makahanap na din naman tayo ng iba natin pwede pang matulungan, di ba? Kapag okay na sila, pag alam natin okay na kaya na ni Ate Ninya, hanap naman tayo syempre ng iba naman nating pwedeng mapukusan naman, di ba? So yun lang naman, okay? So kita-kits tayo doon kay Ate Ninya. Nang dumating kami dito sa kanilang tahanan, ay nakita namin sila na handang-handa na talaga. Halos mag-aalas 8 na makarating kami at inaasahan nga namin na nandirito na ang RTIA pero wala pa sila. Kaya't sama-sama na lang kami munang nanalangin habang nag-aantay para nang sa ganon ay kahit papaano ay mapanatag ang loob ng bawat isa at magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang pagsubok na ito. Alas 8 na. Magandang umaga, Ate Isil. Nag-almusal na po kayo? Nagkape. Nagkape? Ako ready ako kasi sasalang na ako ngayon. Ate Ninya, handa ka na po Ate Ninya? Ha? Ang kinakabahan ka po Huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Serious, pero may sinasabi siyang pag minsan, tatanong ko. Pero ang nabanggit lang niya, magbabakal yun. Yung dumadalaw-dalaw sa kanya. Mamimili. Bakit sabi niyang simula pa noon pinupuntahan na siya? Yung mamimili dyan, parang nila para suki na. Suki? Okay kasi sila nagbebenta din sila ng di ba? Okay. Natanong ko lang kasi... Ayun. Okay, andyan ang RTIA guys. At makalipas nga lang ang halos 10 minuto na pag-aantay namin,
ay heto na nga at dumating na rin ang RTIA na alam kong nakasuporta din talaga sila kay Ate Ninya. Kaya't ako naman ay nagdesisyon na si Ate Ninya ay pasakayin sa pick-up na sakayan o ginagamit na sasakyan ng RTIA para nang sa ganon ay mabigyan pa siya ng lakas ng loob o mabriefing. At nang makasakay na nga si Ate Ninya at si Ate Isil sa sasakyan na ito, si Ate Lindy naman ay nagdesisyon na sa amin na sumabay para nang sa ganoon ay mayroon pa kami mga mapag-usapan patungkol kay Ate Ninya. At napag-usapan nga namin nila Ate Lindy dito na hindi naman talaga siya totoong kinakabahan para sa kanyang sarili o sa kanyang mga sasabihin. Bagkus, siya ay kinakabahan para sa mga pwedeng sabihin o bitawan na salita ni Ate Ninya. Doon na namin pinasakay si Ate Ninya sa sasakyan ng RTIA kasi nga sabi ko baka i-interviewin din siya para makausap siya doon sa loob at saka baka tuturuan ganyan para kung ano yung mga dati niya sinasabi hindi mabago. Kaya ayun, doon na namin pinasakay kasama si Ate Isil. Dito na lang daw si Ate Lindy para ano din, kinakabahan kasi siya. O, natanong ko na kanina kay Ate Isil kung sino yung umaaligid at yun pala ay magbabakal dito. Noon pa daw yun, matagal ng panahon. Let's go. Manila pa sila eh. Galing pa ang RTIA ng Manila? Sina, ano yan eh, sina Ma'am Mary. Yung bang Yung nagpunta dito? Okay, silang dalawa ulit? Grabe, sipag din nila, no? Pag-chat ko pala. Isipin mo, galing pa pala ng RTIA, guys. Ng Manila ang RTIA. Sigurado ako, sobrang aga din nila umalis. Mga 5 yan, Sabi nga sigurado. sa akin, 7:13. For sure, mga 5 sila din umalis. So kami naman ready. If ever kapon, lalabas na kami. Hindi na po kayo nakapunta Ate Lindy doon sa sa papa niya? Hindi na. Hindi na. Yung kasi sa San Juan, labasan na yun ng... Ay, okay. Parang kinakabahan si Ate Ninya, ano? Hindi ko pa naman na-train yan. Ngayon, hindi mo siya na Hindi kami nag-usap kahapon. Gawa ng iwan ko. Busy nga kasi ako kahapon. Pagkaalis nyo, nagdiretso ko Ay, opo. study. Opo. Wala, hindi na. Ngayon lang kami nagkita ulit. Ni Ate Ninya. Sabi nga niya kahapon, matalo to, tatanggapin niya yung ano. Mananalo. Kaya nga po eh. Ang matalo. Kaya nga sabi ko, huwag siyang panghinaan ng loob. Panalo. Kasi unang-una, wala namang proof si Tito Tony sa mga bagay na iaano niya. Opo. Pero sinin niya, may proof Meron. siya. O siya ang meron. Mabigat na proof na yung sinin niyo. Opo, tama. Yung palang kay ninyo. Ay. Papasok na si Ate Lindy ngayon sa loob na. Makakaharap na ni Ate Lindy ngayon ng judge. Kahit naman siguro ako kung ako, di ba? Kahit na tito ko yun, talagang kakabahan pa rin ako. Hindi na ako sa kanya eh. Hanggang sitwasyon na. God is in control. Apo. Kasi di ba sabi nga ng iba, matagal ang kasong to, matagal ang hearing, matagal di ba? Walang matagal. Malay naman natin, di ba? Hindi na yan. Yun nga mga inaakala natin na matagal pang hearing, nangyari kaagad. So possible din na matapos din kaagad ito. Diba? Madami ko din nababasa na comment na matagal daw yung ganito, taon daw inaabot. Pero malay naman natin, di ba? Malay naman natin. Pag sigat na yung kumilos, Sigat talagang kumilos mabilis yan. Nako. Tama nga yun sinabi ng police, August 1. May sinabi na kasi sila sa akin, August 1, so tama sa nga. kanila. Ngayon, maghintay na lang daw, baka nga, syempre, mabago. Oo. Tama nga. Tama, August 1. How the deep
to swallow me up. But it ain't over till it's over. You can cut the darkness with a flame. A single word can bring you closer. You break the silence with a whisper. Alright guys, nandito na kami. So nandun, naglabas na sila at kinakabahan din kami sa totoo lang. Kasi kinakabahan kami kay Ate Ninya. Kay Ate Lindy hindi naman kami kinakabahan kasi alam kong kayang-kaya na Ate Lindy yun. Pati siya, kinakabahan din siya para kay Ate Ninya. Kasi nga si Ate Ninya yung, alam mo yun, medyo dahil nga sa mental disability, meron siyang mga nakakalimutan like taon, ganyan, kung ilang taon na anak niya, di niya alam. So doon kami kinakabahan sa mga bagay na yun para kay Ate Ninya. Pero tinanong ko nga si Ate Lindy sa loob ng sakyan kung kamusta naman siya noong first hearing, at sabi nga na Ate Lindy nakita naman niya na active naman doon sa ibang mga sinasagot, talagang sa taon lang siya nalilito. So sabi nga niya hindi pa naman sila nakapag-practice, alam mo yun, na-train doon sa mga dati niyang isinasagot kasi wala dapat mabago. So ayun, hopefully makaya ni Ate Ninya para matapos na to, lahat-lahat ng to matapos na. Kahit yung nga sabi namin, kahit na sabi ng iba matagal ito, pero naniniwala kami na ano yan, na kayang-kaya yan. Pag sigad ng kumilos ay kayang maging mabilis yan. At dito nga ay nagdesisyon kami na sumama rin sa loob para nang sa ganon ay masaksihan namin lahat ng kanilang magiging pag-uusap. At sinabihan din kami dito na bawal nga daw kaming gumamit ng anumang kamera sa loob. Kaya't bilang respeto ito naman ay aming sinunod. Kaya't wala kaming maibibigay na update sa inyo patungkol sa mismong aktual na kanilang pag-uusap. Pero alam nyo ba na pare-parehas kami? Nanlaki ang mata sa mga isinagot ni Tatay Tony sa loob ng kanilang pag-uusap. Dahil nga dito ay mariin niya na itinatanggi na lahat nga daw ng inaakusa sa kanya ay walang katotohanan. At kinabukasan nga ay minabuti ko na bumalik sa lugar nila Ate Lindy para siya ay makausap. Kamustahin ko lang sana Ate Lindy yung ano pong nangyari nung pasensya na kayo, hindi na kami Ay, oo. Okay lang yan. Ayos lang po. Di mo naman sinabi na may sakit anak mo eh. Nung time kasi na yun, talagang puyat na puyat din talaga ako. Wala akong tulog nun kasi nga si Marcos binabantayan ko. Pero yun nga sabi ko, kailangan kasi naming pumunta din para makasuporta din kay Ate Ninya. Kaya sabi ko pupunta tayo kahit na mabilisan lang, ganyan. Pero pasalamat nga din ako noong time yun kasi nandito talaga RTIA. Sabi ko nagkataon din na talaga may sasama sa kanila pabalik dito. Pero kumusta po? Anong nangyari? Ayun, di sabi nga nung, di ba gusto dumalaw ni Ninya? Sabi ko, parang yung ano ko noon, na wag nang dumalaw. Kasi sabi nga doon nung lawyer na nakausap namin, may nakausap kasi ako na pinagtatanungan ko din.
Hindi daw talaga pwedeng dumalaw yun. Kasi pwede yun gamitin ang kalaban sa kanya para magkaroon ng butas. Diba? So, diba nung pagdating natin doon, tinanggi nga, not guilty daw, yung si tatay niya, not guilty. Nakita ko, paras kayo natin yun, nagulat kayo, no? Kasi hindi talaga yun ang ine-expect namin. Kasi dahil nung pati ako, tinitingnan ko kayo, pati gusto kong tumingin sa mga kasamahan ko na, hala, ba't ganun yung nangyari? Di ba? Oo, kasi ang ganda na ng usapan. Actually, di ba, tinanong nung una, kayo may pag-uusap na naganap, kung kayo ba may kasunduan. Bagaman meron kami pinag-usapan, kasi hindi mo dapat sabihin yun. Kasi magiging butas yun. Nag-usap na pala kayo. Ibig sabihin, baka may chance na mag-areglo kayo. Kasi sabi ko noon, wala. Pero yung sa mag-ama, as personal sila nag-usap, sabi niya, aaminin niya na. Pero yung duda pa lang ako doon sa unang hearing namin na. O, sinabi mo yun, di ba? Oo, di ba, sabi ko yun. Sabi mo ako, parang tatagilid yan pag ano. Kasi Tanda yung reaction niya noon, okay, parang may iniisip itong hindi maganda. So, yun nga nangyari. Nung tinanong siya, diba, not guilty. Not guilty. Tinanong kasi siya kung, yun nga, kung ginawa niya. At sabi niya, hindi. Doon ako napatingin sa inyo na sabi ko, la. Oo. Sabi ko talagang ilalaban talaga. Kaya umiyak si niya noon nung sinabing not guilty daw yung tatay niya. Kaya siya umiyak kasi umasa siya na sasabihin talaga ng tatay niya na aaminin na. Aaminin. Umasa siya, umasa din talaga. Pero, alam mo yun na sinabi din naman ng RTIA na mas mabuti din daw na hindi ka agad maging guilty kasi bababa yung sentensya. Wag daw magalit kasi mas okay yon. 'Di ba sabi nga pag nag-guilty ka, magi-start ka na. Tulad yan, di siya nang siyang guilty. No, tama. Hindi siya bibilang. Tama. Mag-aksaya siya ng 1 taon kasi by next year pa ulit. 1 taon siya ngayon din sa kulungan. Tanong ko nga sa'yo, Ate Lynn, kung tama ako ng pagkakarinig, anong month nga po ulit sa next year? March ba o May? March 30. March 30, tama. March 30 yung susunod na. March 30, 2026, 8:30 ng umaga ulit. Pero yun, tapos wala na pong darating na subpina, di ba? Wala na. Kami na lang ang bahalang magtanda. Na talagang kailangan mong tandaan kasi hindi pwedeng makalimutan kasi nga isang laps lang yun, bali wala na lahat yun, di ba? Parang doon ka kung kung makaka-attend ka pa ng nang hindi ini-inform. Pero yun, pagalingan na lang sa pagtatanda. At kung loobin pa na talaga na sa araw na iyon, di ba sabi nga, mali natin. Huwag mong ng kinabukasan at hindi mo talaga kontrolado. Pero yun nga, nakikita mo ba kaya ninyo na pinanghihinaan siya ng loob? Nakita mo rin yun? Oo, kaya nung oras ng hearing, di ba, panay ang topic ko sa kanya, panay ang sabi ko, lakasan mo ang loob mo kasi kung iiyak ka at makikita ng tatay mo, lalong ka lang yan tatakutin. Totoo, kasi umiiyak pag siya nakikita niyang mahina ka, lalo kung yun ng tatay mo. Nasabi ko yun na pinanghihinaan nung last na pagbisita ko sa kanya na ang salita na niya is manalo matalo tatanggapin na lang daw niya. Na dati hindi yun yung naririnig ko sa kanya na sabi niya gusto niyang yun nga, manalo na para matapos na ganyan. Nasabi ko pinanghihinaan siguro ng loob to si Ate Ninya. Sa totoo lang ngayon, Ate Lynn, ayaw ko sana muna sa kanya magbisita kasi gusto ko muna siyang, alam mo yun, magkaroon ng peace of mind muna. Na ayaw ko muna siyang magulo. Ganyan. Kaya sabi ko, dito na lang ako sa'yo, makikibalita muna. Okay lang. Kaya sabi ko, punta tayo kay Ate Lynn, may oras pa naman. At tanungin natin kung ano nangyari. So, after po natin noon, saan na kayo nagpunta na? Diretso uwi na ba kayo? Diretso na kami ng uwi. Okay. Kasi may mga lakad din naman kami after noon. Tapos lalo na yung RTI, patagig pa daw sila. May case pa din. Pero kumusta po? Anong sabi nila? Yun nga. Ang sabi nila, kung talagang kailangan kasi ng counseling niya. Open daw naman silang at si Dr. Camille. Pwede daw si Dr. Camille. Ipa-schedule na lang. At tanong din daw sa'yo kung kaya mong samahan at least once a month. Oo naman. Kasi, yun yung sa ano niya? Psychiatrist? Oo. Si mga Dr. Camille. Kasi kailangan talaga nila. Kita mo naman kung ano nangyayari. Nadidepress siya, sa postpartum. Pati si ninyo, sasama din. Maganda po yun. Kasi nagpunta din ako dito, Ate Lindy, kasi nga naisip ko lang na kung hindi pa mabibigyan ng schedule, gusto ko sana siyang ipa-psychiatrist. Pero kung meron naman na pala, doon ko na lang siya sasamahan. Yung kanya kasi is, yung counseling nga kasi baka naman pwede niyang pa-counseling niya at kung ano-ano nga napasok sa isip. Baka mamaya ito
Di ba? Para din mag-ano yung trauma. Kasi nandiyan pa rin yung Nandiyan pa trauma. rin, hindi Lagi niya nawawala. daw nakikita, naiisip, yung mga mangyayari. Tapos si Ninyo, kailangan talaga. Okay. Kasi yung kata ninyo sabi ko, nakikita ko siyang na-stress talaga sobra. Kaya sabi ko baka kailangan niya ng something na medicine para magpakalma sa isip niya, magpakompleto ng tulog niya, makatulog ng maayos. Kaya gusto ko sana siyang, sabi ko, kung wala pa, dadalhin ko siya sa psychiatrist. Pero kung andyan na nga, nasabi naman pala ng RTIA na ano, kasi wala pa akong balita about doon ay. So sige po, kung ganun, papaschedule, samahan lang namin. Eh di kayong mag-aano kung kailan kayo. Tapos inform lang daw naman anytime. Sila inform daw lang. mag-aano. Sige po, Ate Lynn, sabihin niyo na po sa kanila na anytime po kami pwede. Sige, magpapaschedule na lang doon. Papaschedule po. Yun kasi ang sabi nila, open daw naman doon. Kasi ang kailangan talaga yung doktor ng, yung magsusupport na kayang mag-ano. Kasi di ba sabi sa Lipa? Kaso sa Lipa, ano daw doon, by scheduling. Next year pa available. Eh meron naman daw, yun nga, si doktora kami. Pwede naman yun. Okay. Saka Ate Lynn, okay lang ba wag na siguro kasi ang dami sa akin nag-message, naguguluhan daw sila kung kumbaga parang iniisip nila na sinasadya daw ba ni Ate Ninya yung nakwento mo sa akin nung last time na isa mo nagkaaway kayo ni Ate Isil na sinabi ko nga sa live ko na hindi ko ini-expect na kwento mo na abot kayo sa part na gano'n. Hindi, tunay yun. Tunay talaga yun. Oo. Kasi Kasi sabi ko nga, hindi ako makapaniwala. Parang sanggan dikit para magkapatid yung dalawa tapos biglang magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na ano. Kaya sabi ko, nasasakyan kami nung sabi ko, hala, umabot pala sa point na ganun na si... Oo, kaya nga kailangan niya ng counseling kasi kung ano-ano na ngang naano niya, kaya nagkakaroon din ng problema sa amin. So sabi nga, intindihin. Kasi kung hindi namin intindihin, wala kami hanggang dito. Diba? yun yung gusto kong Kaya sabi ko sa kanya, huwag mong hayaan na magkagulo kasi mawawalan ka ng kasama. Totoo po. Diba? Totoo po yun. Kami na nga lang na ano sa'yo, magalit pa. Pero Ate Pero Lynn, tapos naman na. oh, tapos naman na. At least naging maayos naman na sila. Yun yung gusto ko sana itanong na yung pangunawa nandun pa din ba? At sinagot mo naman na kaagad na talagang pangunawa pa rin. Kasi nga talagang unawain talaga sa atin niya. Kailangan talagang unawain at mental disability nga eh. Diba? Lahat naman ng mental disability kailangan natin unawain. Tapos may ganyan pa, postpartum pa. Diba? Oo, lahat naman. Ako, ina din ako, nanganak din ako. Alam ko yun. Kasi naranasan ko din naman na yung ma-depress ka, ma-stress ka. Kaya alam ko din na may part siyang ganun. May trauma pa. May trauma. Kaya unawain talaga siya. Pero Ate Lynn, hindi mo naman nakikita sa kanya na baka dadating yung time na babaligtad siya na taanihin niya yung papa niya. Hindi. Hindi naman. Kasi alam naman niya mangyayari once na gawin niya yun. Talagang i-stop kami, sabi ko. Tama, pares po tayo. Oo, kung dumating yung time na yon, kami na rin na magkukumbinsi ka kay Marcos na tama na. Tama po. Sayang yung effort Totoo natin. po. So, nasabi ko yun po sa live ko kagabi, sabi ko lahat kami na tumutulong. Kung gagawin natin ninyo yun, yung pabahay, alam ko deserve pa din nila yun. Sabi ko nga, ibibigay ko na lang sa kanila, bahala na sila. Pero kapag ginawa niya yun, lahat siguro kami ramdam ko titigil. Oo. Kasi pare-pares kami nila Ate Lynn, lalo na sila Ate Lynn na talagang effort talaga dito. Tapos gano'n lang yung mangyayari. Sabi ko, wala, lahat talaga mangyayari. Lahat susukuan siya talaga. Kaya natanong ko din kay Ate Lynn, pero nakikita naman doon ni Ate Lynn guys na hindi naman siguro mangyayari. Sana nga talaga hindi mangyayari. Hindi yun. No? Kasi nandiyan naman yung pagkukumbinsi din namin. Kaya nga nung, di ba, nung oras na tinanong doon sa husgado, doon sa tatay niya, ano sa palagay mo, itutuloy ang kaso o hindi? Tinapik ko siya. Sabi ko, oy Ninya, iuurong mo? Hindi. Tuloy lang. Sabi ko yan, tuloy lang tayo laban. Parang inano ko siya na, yun, wala yung testigo, pero ikaw, sabi ko, nandyan totoo. ako, nandyan si Isil, si Kuya Marcos mo, testigo yan sa'yo, kaya huwag kang pawawala ng pag-asa. Kay Panalo tatay, walang ano eh, di ba? Wala naman sigurong titistigo. Kaya sabi ko nga, kung sinong titistigo doon, talagang sisikat. Totoo. Totoo yun. Kasi, kumbinsihin mo ba naman yung talagang kasuklam-suklam na ginawa? Di ba? Isa ka na rin sa kasusuklaman ng mga tao. Kung may gusto man na tumulong kay tatay sa part na yun. Kaya, yun. Sa galing naman nun. Totoo yung sinabi ni Ate Lynn din na yun. Okay, pero Ate Lynn, salamat ulit at na kausap ka po namin ngayon ha. At sabi ko nga ay bibigyan ko muna talaga guys ng space si Ate Ninya kasi nung pagpunta ko po dito sa totoo lang medyo nanibago din ako kay Ate Ninya kasi nga hindi siya umaharap sa amin eh.
Oo nga, Ano nakita po ko ba? May din rason po ba? vlog nyo. May alam po ba kayo? Wala naman. Nanood nga ako nung inyong vlog. Hindi nga siya. Siguro yun nga, yung depressed siya o stress Tsaka po nung huling pagpunta natin dito, nung pupunta dun sa sa hearing niya, kinakausap namin siya dito, hindi niya kami pinapansin. Parang naano kasi siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Okay. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, kung anong mangyayari sa hearing na yun. Kumbaga nandun yung kaba talaga. Oo, nandun naman yung kaba natin lahat. Ako nga, sabi ko kahit alam ko na nasa katotohanan, talagang, pag nandun ka talaga sa oras na yun, Kakabahan grabe ka yung pa rin kaba daw. mo. Sabi ko nga si Ate Lynn, nabanggit niya sa akin, hindi siya kinakabahan para sa sarili niya at kay tito niya. Kinakabahan siya kay Ate Lynn niya talaga. Oh, Doon siya baka kinakabahan. sabihin. Kasi si Ate Lynn, tiwala ako sa kanya na alam niya na nasa tama siya at nasa kanya ang lahat ng katwiran. Kaya alam ni Ate Lynn di ko ano sasabihin niya, isasagot niya. Pero sa Ate Lynn niya, since ganyan nga may pinagdadaanan yung tao. Kaya sabi ko nung nakita ko siya dito na kinakausap din ni Luke yata tapos hindi niya masyado pinapansin. Sabi ko, baka need munang bigyan muna natin ng konting space si Ate niya para makapag-isip-isip din ng mas maayos. Hindi sinasabi nila kailangan daw bisitahin natin palagi madalas para daw magkaroon ng kausap-kausap, pero yung nakita ko kailangan niya muna siguro ng konting time lang. Bigyan natin konting time na hindi siya mapipressure kasi syempre tayo pag nag-vlog may mga tanong tayo, mapipressure yung tao. Hindi, wag na muna. Ganun na lang muna. Okay, Ate Lindy, salamat ha. Sige po, basta sabihin niyo po dun sa na anytime pwede naman po pa rin kami na isasamahan siya. Oo, anytime naman din daw sila, basta inform lang kung kailan pwede. So, bali, nakadepende sa'yo kung kailan ka available. Opo, Ate Lindy. Tsaka, bago pala kami matapos, Ate Lindy, bago kami umalis, may isa pa ako sa yung gustong hingi na opinion niyo po. Kasi sa akin po, gusto ko na sana silang mapatirikan ng bahay at matapos din yung nila Ate Hazel. Pero ang dami sa akin nagko-comment na ano po ba ang dapat? Tapusin muna natin ito. Pero natatagalan ako next year pa yun. Next year pa talaga bigyan yun. na natin sila ng bahay. Ano po ba ang good suggestion nyo para sa amin? Mas magbuti yung meron na silang matirahan. Kasi kung next year pa, sabi ko nga sa'yo, hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero sabi nga, kung meron ka pa namang pagkakataon na magawa mo yung bagay na dapat gawin mo na. Diba? Tama. Hindi mo natin masasabi kung next year ay... Kasi guys, kung ang iniisip ng iba na wag daw mo nang pabahayan kasi baka mamaya makalabas daw si tatay, ganito ganyan. Ay hindi, sinor naman yun. Siya lang din ang makikinabang daw nung para kalatin niya na ipapatayo. Mga ganun. Para sa akin naman guys, parang nakikita ko na wala nang chance para makalabas pa, di ba? Wala po talaga. Pare-pares kami kasi nakakita din ng sitwasyon. Para nakikita ko naman na wala nang chance na makakalabas pa. Di ba? Yun yung assurance sa amin na hindi na talaga lalabas. Hindi na talaga. Di ba? Kaya siguro para sa akin din, kagaya na sinabi ni Ate Lynn, pwede naman anytime, Ate Lynn? Pwede naman Okay, Ate Lynn, ganito po, pwede niyo pong, hindi na kami pupunta muna kala Ate Hazel. Sabihin niyo na lang po na anytime pwede na kami pumunta dun sa pagbabayaran. Sabihin lang po ako. Message lang po ako. Actually, di ba sabi ko nga sa inyo, pag kayo nag-settlement, at least hanggat maaari, sa barangay kayo mag-settle para may mga testigo at may mga kasulatan na dapat. Alam naman na nila yung gagawin nila. Yun lang ang may i-suggest ko sa inyo. Sige po Ate Lynn. Parang na lang. Para mapasimulan. Kasi iniisip ko din po si Kuya Mark kasi inaantay-antay niya din po kasi itong trabaho na to kung wala pa si Kuya Ares, pwede naman siya magkaroon ng iba pang mga kasama. At least sige, simula na po siya, di ba? Ganun na lang siguro guys, gawin natin. Para tama yung kay si Ate Lynn, hindi natin hahawak kung pwede mangyari bukas, sa isang araw. Mas maigi na lang din na maibigay na natin yung parang sa nanay ko, di ba? Example, na hindi ko naibigay kaagad-agad yung mga gusto ko para sa kanya. Late na, kumbaga late na. So, ganun din yun. Kung pwede naman natin gawin na kaagad, gawin na natin. Sana maunawaan ng ibang viewers na kumukontra sa atin sa pagpapatayo agad-agad ng bahay. Gusto ng iba, tapusin mo na itong kaso ni tatay. Medyo matagal kasi guys. Sipin nyo, yung pangatlong hearing, next year pa, March pa. Di ba? Dadaan pang Pasko, bagong taon, matagal pa. Hindi mo masasabi. Kaya sige, ganun na lang pong gawin natin. Basta anytime i-message ako ni Ate Hazel po sana. Na kung pupunta na kami dito at pupunta po ng barangay para doon sa settlement. At sila po kasi magde-decide doon Kami nandito lang para mag-suporta lang, magtulong lang. Ate Lynn, Okay, salamat po. At salamat ulit kay Ate Lynn, kay Ate Hazel na simula't simula talagang nakasama ni Ate Ninya. Talagang buong puso na tumutulong, kaya nagagalit din ako kay Ate Ninya nung last time na
Sabi ko, bakit ka nagagalit kala Ate Lynn kapag pinagsasabihan yung anak mo? Magalit ka kung wala silang pakialam sa anak mo. Ibig sabihin nun, wala silang paki sa inyo. Di ba? Tama ba ako dun? Kasi kung pinagsasabihan mo yung bata, concern ka dun. Pero kung wala kang pakialam sa ginagawa ng bata, ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Ganun lang kasimple yun. Kaya salamat sa kanila at concern sila sa bata. Yung nga lang, hindi pa rin siguro maunawaan kaagad-agad ni Ate Ninya yung part na yun, na ang kanyang anak ay mahal lang, kaya pinagsasabihan, na ikinagagalit niya. Okay, so yun. Sige, ay, last na. Paano po sa Boys Town? Ano pong plano? Wag na muna? Yun nga, sabi nyo, wag na muna. Wag na muna. Kasi iniisip-isip niya, baka makadagdag sa ano niya pa. Kasi hanggat hindi naman siya ayaw kasi nung pag nagsabi na ako tapos yan dyan na yung oras tapos aayawan Ayaw, niya, di ba? tama. Siyempre may mga schedule yan, may mga maaabala ka nakakahiya dyan. din. Kaya mas maganda na yung Talagang sure siya. Sure na sure talaga. Kasi yung bata, gusto niya. Oo, Personally, sabi nga po. tinanong ko yun. Tinanong pa nga ako, Ate Lindy, Tita Lindy, saan ako pupunta? Sabi ko, may pupuntahan kang lugar, ganyan. Ayos lang ba sa'yo? Sabi niya, okay lang po. Kasi yung nanay, siyempre, ayaw na. Anak pa rin naman niya yun. Tama naman. Pero sabi ko nga, kung mahal mo anak mo, tulungan mo siya. Tama. Diba? Okay, so sige. Okay, salamat ulit sa lahat at aalis na rin kami. May pupuntahan pa kami. Nagdaan lang sadya ako talaga dito kay Ate Lynn at nagbakasakali na makausap ko si Ate Lynn about kay Ate Ninya. So yun, sana masaya din kayo sa information na binigay ni Ate Lindy sa ating lahat para tayo nagkaroon ng information. Okay, at God bless po sa lahat. Salamat po. Feels like